Hindi pa rin humuhupa ang tubig baha sa ilang lugar sa Kamanava dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa Malabon, mahigit na sa 900 pamilya ang inilikas. Sa Isaya Mirafuentes sa report, live. Isaya. Alam mo, nangangamba ngayon ang mga residente ng Malabon at Navotas dahil sa inaasahang mas mataas na baha. Yan ay dahil sa inasahan din na mas mataas na high tide na nakatakda ngayong araw. Mas mataas na baha kumpara noong mga nakarang araw ang posibleng maranasan sa Malabon at Navotas. Inaasahan kasi ang 2 metro na taas ng high tide. Sila pa rin kasi ang Malabon Navotas Navigational Floodgate na itong pinakasanhi ng baha sa 2 lungsod. July 31 pa ang target na may saayos ang sirang floodgate. 21 evacuation areas ang may mga evacuees sa Malabon. Mahigit sa 930 families, katumbas ng 3,470 ang kasalukuyang pa rin nasa evacuation center. Mas pinakamarami ang nasa Tinejeros Elementary School at Potrero Elementary School. Ito yung 2 paaralan na ang lugar ay malapit sa Tulyahan River na nakakonekta sa La Mesa Dam. Nandito ako ngayon sa Barangay Hulong Duhat dito sa Malabon. Kung makikita mo ngayon ito sa aking likuran, halos gabinti na yung lalim ng tubig dito ngayon, pero inaasahan ang high tide ay alas 10 pa ng umaga. Ibig sabihin itong baha na nakikita ngayon dito sa Malabon, ito ay sanhi pa lamang ng malalakas na pag-uulan na nararanasan natin at hindi pa ito yung high tide. So, posibleng maya-maya lamang ay mas tataas pa ang tubig dito sa Malabon. At kahapon nga merong isang bangkay ang namataan ng Malabon DRMO sa Barangay Baritan, Malabon. Inaalam pa rin kung ano ang dahilan ng pagkakasawi ng lalaking ito at inaalam pa rin ang kanyang pagkakakilanlan. At mula sa PTV para sa Integrated State Media, ako si Isaya Mirafuentes. Isaya? Isaya, yung Yes, mga residente dyan sa Malabon, kasi ang tanong ng mga netizen, kapag umuulan talagang bahain yung area na yan, anong reaksyon ng mga residente, paano sila nag-a-adjust? Sa ngayon, simula ng kahapong nag-ikot tayo, marami tayo nakikitang mga residenteng mga nagbabangka o di kaya yung mga ginagamit nila yung tinatawag dito sa Malabon ay padjak. Ito yung mga bisikleta na merong may mga sidecar. Kagaya niyan, itong nakikita mo ngayon, yan lang ang natatanging mga transportasyon dito sa Malabon dahil yan lang yung nakakakaya ng malalim na baha. Kung makikita mo, wala na yung mga maliliit na sasakyan, wala nang jeep. Sa kahapon, tinanong natin yung ilang mga padjak rider, 30 pesos yung bayad sa kanila, depende sa layo ng biyahe. At yung ilang mga residente dito na may mga bahay na first floor lang at pinasok na ng tubig baha yung bahay nila. Ngayon, nasa evacuation center na sila, Isaya Dayan Quirerito. So, Isaya, dun sa panayam dun sa mga residente, mga ilang araw pa yung aabutin bago humupa talaga totally yung baha dyan sa Malabon? Diana, marami sa Malabon ang malapit sa tabing ilog. Ito yung Barangay Dampalet, Barangay Tinejeros at Barangay Potrero. Ayon sa mga residenteng nakausap natin doon, kadalasan kapag nagkakaroon ng baha sa kanilang lugar ay inaabot ng linggo o isang linggo bago humupa yung baha. Ngayon, ang problema ngayon sa Malabon, itong nasira ring Malabon Navotas Navigational Floodgate na itong nagpapabaha sa Malabon. Sabi ng mga residente, noong mga nakaraang linggo, kahit walang ulan, baha rin dito. Kaya itong mga residente dito, kung makikita mo, itong bahay na nasa tabi ko, pinasok na yung bahay na ito. Kaya yung mga residente dito, sinasabi nila, Dayan, kung July 31 pa, maayos yung Malabon Navotas Navigational Floodgate, posibleng inaasahan natin na sa mga araw na iyon, doon pa lamang huhupa yung baha dito sa kanilang lungsod. Dayan. Ingat kayo dyan, Isaya, at syempre, ang dalangin natin, wag na pala lalong lumala ang panahon, Dahil sabi mo nga, mahaba-haba pa yung magiging, adjustment at kalbaryo ng ating mga kababayan dyan sa Malabon. Maraming salamat sa update, Isaya Mirafuentes.